Okay, gagawa tayo ng pizza box. Ayan. So, start na po natin. Didelete ko na po ito muna. Next, pupunta ako ng window. And then, hanapin ko po yung styles. Okay? Styles. Ayan. Paggagawa po tayo ng perspective ng pizza box. Sa styles, hanapin ko po yung default. And then sa default, hahanapin ko to yung puti. Ito yung puti. Ayan. Ito na lang, construction documentation style. Pero pag gusto nyo bumalik sa default, ito siya. Yung simple style. Pero ito yung gagamitin ko puti. Para puti yung background, madali kong ma-erase. And then, close ko na siya. So, start na tayo. Punta tayo sa top view. Anong size po ng ano natin? Gawa muna ako ng rectangle. Then, i-resize ko siya. Multiple click. As per scale, hilahin ko dito. Ita-type ko yung 12 inches. 12, and then inches. Enter. Ganon din dito. Hilahin ko dito. Type ko 12 inches. And then enter. Sukatin ko gamit ang dimension. Naka-record na po ito ha. Pwede nyo balikan. Yan o. So 12 siya. Alright. Next na gagawin ko, hanapin ko yung magandang position, orbit. Lalagyan ko ng thickness. Okay? So pag ganyan siya, try natin i-reverse. Selection. Yan. Kailangan puti. Pag gray siya, ibig sabihin naka-reverse siya. So ito na siya ngayon. Hanapin ko yung magandang position gamit ang orbit. And then, lalagyan ko siya ng thickness. Ilan yung thickness niya? Taba ng pizza box? 1.5. So, P, push-pull. Hilain ko. Pagkahila ko, bitawan ang mouse. And then, itatype ko yung thickness. 1.5 inches. So, see, masusulat na po siya dito sa distance. And then, enter. Ito na po siya ngayon. Next, gagamit ako ng offset. I-offset ko siya ngayon. Click ko yung offset. I-offset ko siya ng mga 3 mm. Ilain ko pa paloob. Bitawan ko ang mouse. Itatype ko 3 mm. Mapapansin mo, nakatype siya distance 3 mm. And then enter. Ito na siya ngayon. Next, itutulak ko ito ngayon pababa. Okay? So, ilan yung size natin? 1.5, tama? Itutulak ko siya mga 1.4 para magkaroon ng maiwan ng konti. So, itutulak ko. Push-pull. I-push mo. Bitawan ang mouse. I-type mo 1.4 inches. And then enter. Ito na siya ngayon. Orbit natin. Next na gagawin ko sa kanya, i-group ko. Multiple click, right click, group. Next step, duplicate ko to. Punta tayo ng move, shortcut key is M. And then hold control para ma-duplicate. Click mo dito. And then, ilagay mo sa ibabaw. Next step, bitawan ang mga kiniklik. I-reverse natin ito ngayon. Right click, flip along. Ang tawag dito sa reverse, flip along. Pwede nating malaman dito kung blue. Check natin kung blue. Yan, blue. Next, hanapin natin yung magandang position and then magro-rotate tayo. Gamit ang rotate tool. Tapat ko dito. Dapat naka-flat. Nakaganin siya. Dito. Click. Tapos, click mo sa dulo. And then, itaas mo. Kung ilang degree, may angle siya na nakasulat doon sa igid, pwede mo i-type. Sa akin, mga 35 degree. And then, enter. Next, ibababa ko siya ngayon. Move tool. And then, imumove ko siya dito. Ayan o, hindi nakakaano o. Kailangan, careful din kasi iba yung ma-position niya. Then, as per scale. Kasi nga dito, kailangan hindi sila magtagpo. As per scale S, hilahin ko siya dito. Yan. Then, ganun din sa banger.
Next step tayo, hanapin ko ngayon yung magandang position ng perspective ko. Di ba? Sabi ko, kung ano yung position mo, yun na magsisave. Ito na siya ngayon. Gusto ko nakaganyan siya. Next, file, export to the graphic. Ito na siya ngayon. Isa-save ko siya. Pwede i-save ko sa JPEG, sa PNG. Try natin sa PNG din. Yan. Then, perspective. Yan. Then, dito, option. Yan. Transparent. Check natin transparent background. Then, okay. Export. Ito na ngayon yung gagamitin natin. Pagkatapos mo ma-design siya sa plot, dito mo siya ngayon ilalagay. Kaya, another tutor uli yun. Kaya, tapusin nyo muna yung perspective nyo. Tapusin nyo rin yung plot design nyo. Ito na siya ngayon. Kasi nga, pag isi-save, pag ipe-present mo siya sa assessor, ito na siya, naka-perspective. Ayan, ikakat ko na muna ito.